Oy, go. Pupunta daw sa tindahan. Bibili daw ng biscuit. Tignan mo yung pera niya. Binunot niya sa bulsa ni Asis. Ay, naku anak ko, there's a motorcycle. Side. Side, baby, side. Oh. Oops, wag naman sobrang side. Come. Oh. May popular na biscuit ngayon, guys. Ang mahal, 100 isang piraso. Hajur. Oh, yes. Ngayon, yun yung baon ni Asher. Sa school, 8 piece, 8 na ano lang, 8 na biscuit lang, ganyan kalalaki na biscuit. Oh, yung isang perfect square. Yung 2 by 2 by 2, paano ba yun? Basta maliit lang siya na square. 8 piraso lang ang laman sa loob, pero 100 ang ano, price. Bagong ano na naman ng biscuit dito. Ang lasa niya parang, oy, brownie. Ang lasa niya, alam niyo yung ribisco na parang may margarine. Brownie. Ribisco na may ano, na may margarine na palaman. Ganun ang lasa niya. Pero ang ano kasi nun, cheese ba? Cheese ang palaman. Brownie. Brownie naman kasi, oy. Wag. O, tala na. Itong batang tumarunong sa pera. Alam niya ang pera. Brownie, no? Nay, nangihila ng... Marunong siya sa pera. Kapag may pera yan, hindi niya yan bibitawan. Tingnan nyo. Brownie naman kasi. Nangangagat, oy. Nakita niya, nag-scroll siya sa may Facebook ko. Nakita niya yun. Meron sa Daras. Pwede kang umorder ng malaking ano, isang karton sa Daras. Oy. Yes, we will go there. Uy, huwag kang tumakbo. Marunong bumili. Oh, go. Go. Oh, you give to auntie. You give to auntie the money. Okay. Oh, you tell to auntie. What you will buy? What you will buy? Oh, you give to auntie. Hello. Kay auntie mo ibigay kay auntie. Yeah. Malkis biscuit auntie. Ayun ha. 100. Oh, take. Okay. Thank you. So, nandito na kami sa bahay. Ito siya, guys. Oh, cheese flavor. Ngayon, buksan natin, no? Tingnan nyo ang laman. 102 ha. Tingnan nyo ang laman sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. O, you eat na anak ko. Yan lang ang laman niya. Ito yung baon ni Asher kaninang umaga. Mahal nga. Sabi ko nga mahal. Ng baon ni Asher, 100. Tignan meron siyang cheese na palaman sa loob. At saka may parang asu-asukal siya sa ibabaw. Hindi ko alam kung bakit ang mahal. Ganito lang naman. Ito lang naman, oh. Para siyang ordinarong biscuit lang na may cheese lang siya sa loob. Ewan ko kung bakit napakamahal. Ang lasa niya parang yung sa ribisco na may palaman. Yun lang naman. Masaya yan. Masaya ang bebe. Ay.
Hi guys! So ayan, manunundo ulit tayo ng mga bata. At dadaan na rin kami sa barber shop. Pagugupitan namin tong dalawang lalaki. Tong dalawang itlog namin. Pagugupitan namin sila kasi mahaba ng buhok. O, tingnan nyo naman yung buhok ng aking babong singer at saka dancer. Mahaba na yung buhok niya. At saka si Asher, mahaba na rin ang buhok. Kaya, sama ulit tayo kay Papa. Nalundok. At baka mamaya, ang isang bata makatulog. Hindi naman kaya ni Asher na hawakan. Kagaya nung nakaraan, hindi ako sumama. Sabi niya sa may tuktok, pag-uwi nila dito sa bahay, nakaganyan na siya. Gumaganon na yung bata. Grabe yung iyak niya, magupitan. Say hi. Hi. Hindi siya tapos magupitan. Yes, nag-iyak siya. Kaya yan lang ang natapos. Oh, may bunto. Hindi natapos yung gupitan dito. At saka dito sa kabila, ayan lang. What happened here? Here, nagiyak siya. Parang si Asher nung maliit. Ang hirap paggupitan. Si Asher at Asis nandun, ah. Mag-ama. Andun, papagupit. And you? You want also? We will go back there? We will go back inside to trim your hair. Continue trimming your hair. Hindi na naiyak si Asher. Sanay na si Asher magpagupit. Hindi na kailangan bantayan ni Asis. Dati binabantayan niya ni Asis pa nagpapagupit. Hi guys, nandito kami sa Jamire. Bibili sila ng palay pantanim. Kasi doon sa lupa, yung isang kata doon sa dulo, ready na yata for planting. Ngayon bumili sila, yung local ang binili ni Ama na bigas. Ibababad yan ng ilang araw, patutubuin ng konti saka ipapatubuin nga. Halos isang buwan din, isang buwan, no more than yata, patubuin yung mga palay. Kaya yan, nandito sila sa Jamire para bumili. Ayan o palay o. Pantanim to. The one you like the rice? What the rice? The glutinous and like? Yes. This one. This is the one? Yeah. Glutinous this one? No, not gluten. Ah. You like too much? Yes. This is the one? Yeah, na macam itu apa? Nama gila. Ito yung parang malagkit daw. This is the one? How much per kilo? Kote per kilo ma? 70 par. Itatanim nila. Ang dami. How many kilo is this? 7 kilo. Oh, too much. For me and for Amal. Ay, okay. Kasama pala kami dito. Yung binili. Ay, ang dami. Ngayon, pupunta tayo ng Parsa. Maglilibot tayo sa Parsa. Nandito kami sa may Jamire. Paparsa tayo. Wow. Hi guys. So, ayan. Kaya nakikita nyo, nakahiga ako kasi yung isang araw para masamang pakiramdam ko. Nagpa-doktor ako, diba? Tapos nag-take ako ng medicine. Kaso, yung medicine na binigay sa akin ng doktor, hindi ko alam, parang hindi siya umi-epekto sa akin. Ngayon, ang kailangan ko ferrosulfate. Okay naman ang blood pressure ko, guys. 100/70. Sabi nga ng doktor, normal. Pero, ang problema ko yung sa red blood ko, mababa siya. Hindi ko alam kung bakit ang baba ng aking red blood cells. Yung hemoglobin, yung hemoglobin ko ang baba. So, kailangan kong mag-take ulit ng sabi ko nga kay Asis, tanungin niya ulit yung doktor. Pumunta kasi kami sa care. Hindi talaga namin yung doktor, guys. Hindi ako hiyang sa kanya. Mas hiyang ako dun sa may Sewa Medical. Doon yung
general doctor yun, pero mas hiyang ako sa doktor na yun kasi alam niya talaga kapag ganitong nahihilo ako, alam niya kung ano yung gamot na pwede ibigay sa akin. Ngayon sabi ko kay Asis, punta siya doon para tanungin ulit, ano siya para siyang vitamins kasi yun siya na pang anti-fatigue, na may iron, na may something mga vitamins siya. Ganun yun. Kailangan, sabi ko nga kay Asis, kailangan kong mag-ferrous sulfate na naman. Mag-take na naman ng ferrous sulfate kasi ang baba ng aking red blood. Kaya ako nahihilo. Anemic. Anemic ba yung tawag ng ganun pag mababa ang blood mo? Kaya hindi ako basta makakilos at hindi ako makatapos-tapos sa aking binibidyo, guys. Hindi ako makakilos kasi nahihilo talaga ako. Masakit ang ulo ko na nahihilo ako ilang araw na to. Kaya sabi ni Asis, balik tayo doon sa doktor ko. Yung doktor ko doon sa Maysewa Medical. Sabi ko, kung hindi man ako makasama nga, sabi ko, kahit ikaw na lang magtanong, bigyan ako nung gamot na, yung vitamins na yun. Pang 30 days yun eh. 10 ml every day yun eh. Pang anti-fatigue, ayun, nakalimutan ko talaga ang pangalan nun. Pero hiyang din ako sa vitamins na yun. Although yung vitamin D na ibinigay sa akin, okay. Nung doktor nung nakaraan, okay sa akin yun. Pero yung ibinigay niya na isa, kasi sabi ko nahihilo kasi ako. Wala, ayaw tumalab sa akin yung gamot na hilo. As in, hanggang ngayon nahihilo ako. Magsuot ako ng salamin o hindi. Alam ko na hindi sa mata ko tong hilo ko talaga. Kasi magsuot ako ng salamin habang nagbabasa ako. Nagsuot ako ng salamin habang may ginagawa ako. Wala, nahihilo pa rin talaga ako. Tapos hirap na hirap akong bumangon sa umaga dahil sa sakit ng ulo. Asher! Asher! You put that pot in the sink, please. Ilalaro kasi ni Asher. Ay, ni Tonton. May alaga ako, 3 bata. Nandun naglalaro sila sa labas. Sinahayan ko lang. At ako nga dito, hihiga-higa. At sabi ko, mag-i-edit ako. Kasi hindi ako nakakapag-edit dahil sa hilo ko, guys. At saka yung nirereklamo ko na kasi minsan merong ting, parang bell sa loob ng tenga. Pero ngayon, iba yung nararamdaman ko. May biglang sundot na masakit doon sa loob ng tenga ko. Ay, kaya hindi ako nakakapag-edit, sa totoo lang. Hindi ako makapag-edit, hindi ako makatake ng video. Gusto kong hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin dahil sa nararamdaman ko. Mababa na naman ang aking kaduguhan. Ay, naku. So, yan lang guys. Yun lang yung video natin. Hindi ako makakilos sa ngayon. Pero bukas, nag-invite si Ading Ruth. Advance birthday nung dalawa niya. Kasi ang birthday ni Rhea at saka ni Richie is February 12. Parehong birthday nung dalawang yun, February 12. Pero hindi pwede. I-advance nila. Nag-invite siya bukas. Pero pupunta ako. Kahit na medyo pupunta ako kasi nakakahiya na tumanggi kay Ading Ruth. Kasi si Ading Ruth kapag yan ay may mga okasyon always present. Yan siya. Kaya nakakahiyang tumanggi sa kanya na siya yung nagyayaya ngayon na birthday ng anak niya. Kaya pupuntahan natin bukas. Kaya pumunta din kami ng parsa para makabili lang ng konti para sa mga bata. So yan guys. At yun nga, nakatapos na rin si Asher ng kanyang homework. Kaya pahinga-pahinga ako. Tapos maya-maya pag medyo umokay ako, magsasaing na rin ako ng hapunan namin. Kaya yun guys. Kahit masamang pakiramdam, kailangan kumilos. Hindi pwedeng magpahinga na talagang pahinga dahil may alaga ako 3 ang bata ko dyan. Nasa may sala, nanonood sila ng TV. Buti okay naman sila, naglalaro lang. See you in our next vlog everyone. God bless us all.